Magandang araw sa ating lahat, magandang araw sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw, samahan ninyo akong pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng oras at pagkakataon. Lubos ako nagpapasalamat sa mga biyayang aking natatanggap sa pang-araw-araw na pamumuhay. Deserve mong papurihan, deserve mong itaas. Humihingi po ako ng paumanhin at patawad sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Alam kong victim ako at madali akong lapitan ng tukso. Tulungan niyo po akong ilayo ito sa akin. Naway kayo ang magtagumpay sa aking buhay. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman ngayong araw upang mas lalo ko pa pong maintindihan ang iyong mga salita. Lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang Satan's 3 attacks. Ang bersikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to he desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Sa Tagalog naman ay, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Sa bersong ito, makikita natin kung paano umatake si Satanas. Noong unang panahon pa lang, same strategy yung ginagawa ni Satanas kung paano tayo atakin hanggang ngayon. Una nga dyan yung para naman sa teaching natin, dito nakapaloob yung Satan's 3 temptations. Una, attack on the flesh or lust of the flesh. Sabi sa verso, mabuting kainin. Yun yung unang description. Sa pangalawa naman, attack on the eyes, lust of the eyes. Nakakalugod sa paningin. Ang ikatlo naman ay attack on the heart or pride of the life. Na makikita natin sa verso na dapat nasain upang maging matalino. Ano nga ba yung pag sinabing flesh, attack on the flesh? Ano nga ba yung mga nakapaloob dito? Unang-una dyan, yung addiction sa maraming bagay. Kasama na dyan yung sexual, immorality at pornography. Hindi lang sa mga sexual things kapag sinabi nating attack on the flesh. Pwede din tong sa bisyo, sa pag-iinom, sigarilyo, sa nicotine, marijuana, shabu. At pwede rin itong sa form ng video game addiction at pagsusugal. At itong mga to ginagamit ni Satanas para pabagsakin tayo. Halimbawa, mga nalululong sa sugal, sa sobrang depressed nila, nagpapakamatay sila, which is yun yung nais ni Satanas. Kaya niya ginagawa ang mga bagay niya. Sa pangalawa naman, lust of the eyes. Yun nga, yung isa na rito yung shopping addiction, yung may makita ka lang na meron yung ibang tao, parang gusto, attract ka na, uy, meron sila niyan, dapat meron din ako. Parang sabay sa uso. Mapapalapit ka sa mga bagay sa mundo. Yun nga, yung mga mundong bagay, at mapapalayo ka sa Panginoon. Yun yung purpose ni Satanas, yun yung goal. Sa pangatlo naman, attack on the heart or lust of the heart. Temptation. Gusto mong lumebel kay Lord, kung gusto mong tinitingala ka, yung pagiging arrogante natin, yung pagiging
mababa yung tingin natin sa iba, sa kapwa natin. Gusto natin tayo lagi yung bida, gusto natin tayo nakapokus yung attention ng ibang tao, gusto natin tayo yung point of attraction. Yung tatlong yan yung nais ni Satanas. Yun lang naman yung nais ni Satanas ilayo tayo sa Diyos, tas mapalapit tayo sa mga makamundong bagay, kaya nga ng mga nabanggit ko kanina. Yun yung pinaka way ni Satanas para tayo mas lalong mapalayo sa Diyos. Di ba nga, noong unang panahon, yung kay Eva at Adan, binigay na ng Diyos lahat, pero hindi pa rin sinunod ni Eva at Adan ang utos ng Diyos. Kaya sila napahamak. Para naman sa ating application, rely on God's Word. Kapag against sa will ng Panginoon, iwasan na agad natin kapag hindi nakakalugod sa kanyang kalooban yung mga gawaing nais natin gawin. God's Word will protect us. Enough na yung mga salita ng Diyos para protektahan tayo. Kasi yung tukso, lang yan kumbaga sa una lang yan masarap, parang ganon. Sa una lang yan okay, ganyan yung tukso, ganyan yung characteristics niya. Pero later magsasuffer tayo, doon natin ma-realize na mali pala yung ginawa natin. Kaya nga dapat maglelay lang tayo sa salita ng Diyos, dahil alam ng Diyos yung makakabuti at makakasama sa atin. Alam niya kung ano yung bagay na ikalulugod niya. Sa pangalawa naman, receive only what's given from above. Pag hindi binigay ni Lord, ibig sabihin maaaring makasama sa iyo. Kasi minsan kasi kapag hindi binigay sa atin ng Panginoon, parang nagreklamo tayo, nagagalit tayo, napapalayo yung loob natin sa Panginoon. Kapag hindi sa atin binigay yung isang bagay, despite ng effort natin na makuha yun, i-take natin yun as a blessing, kasi parang nilayo tayo dun sa Panginoon kasi alam niya makakasama sa atin yun. At matuto tayo makontento sa mga bagay na meron tayo. At alam naman natin na ginagawa natin yung best araw-araw para makuha natin yung mga bagay na gusto natin, pero kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos lahat, worth it lahat ng pagsusumikap natin. Sa last naman ng ating application ay resist a worldly view of oneself. Dahil nga sa tulong ng Espiritu Santo, mare-reject natin yung ugaling arrogante o mapagmataas. Kasi yung heart natin deceitful madali yung tuksohin, madali yung makaramdam ng mga ganung bagay. Alam niya na yung tinutukoy ko, yung mga tawag ng laman, tawag ng sa paningin, tsaka yung pride ng ating puso. Matuto tayong mapagkumbaba. Hindi na natin kailangan ng palakpak ng ibang tao. Diyos na yung bahala sa ating magantimpala. Kaya matuto tayong mapagkumbaba. At yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo. At para tapusin itong ating daily devotion, tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na mas lalo ko pa pong naunawaan yung mga salita mo. Pinupuri kita, deserve mong i-lift up. Lord, ilayo niyo po ako sa mga tukso, ilayo niyo po ako sa mga temptation. Kayo na po ang mamuna sa akin, protektahan niyo po ako palagi. Hahayaan kong ang will mo ang masunod, dahil alam kong yun ang makakabuti sa akin. Ingatan mo, nililift up ko din po yung family ko, na sana ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa lahat ng masama. Lord, kayo na po ang bahala sa akin, kayo na po ang magmaneho ng aking buhay, dahil ikaw lang ang sagot sa lahat ng dinadalangin ko sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.